Am I audible? Ano po, pasensya na po kayo at wala po akong presentation. But I do believe that the Lord wanted us to focus, ano po, kasi kapag meron tayong tinitignan, ay nadidistract tayo eh. So ngayon, i-focus muna natin ang ating pandinig, ano po, Hallelujah Jesus. So sabi po dito, ano po, the importance of church, Hallelujah, number one, ano po, the number one importance, ano po, bibigyan ko po kayo ng 7 key points, ano po, how church is important or bakit or why church is important. Ano po, number one, because God commanded it. Ano po, alam niyo po ba na ang church ay napaka-importante kasi ito po ay iniutos sa atin ng Panginoon. At sabi ng Bible, if you love me, ano po, sabi nga doon sa ating pinag-aralan kahapon, if you love me, obey my command. And sinabi doon, Jesus also says to follow Him. Ngayon, paano natin masasabi na tayo ay taga-follow ng Panginoon kung wala naman po tayong sinusundan? Ano po ba ang sinusundan natin? Diba tayo ay sumusunod sa Walking the Jesus Road Ministry. So, ibig sabihin, meron tayong pina-follow at the same time, meron tayong command na ino-obey. Nagigets po natin? So, I think it is a continuation ng ating pong naging topic kagabi. Ano po? And God wants us to understand, people of God, na hindi lang po importante na tayo po ay nag-gather lang. Ang importante po ay meron tayong church kung saan tayo planted. Kasi, kinaman yun ng Lord. Ano, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25 says, do not give up meeting together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ano po, sabi po dito, pinapaalala sa atin, na-encourage nga raw po natin yung bawat isa na habang lumalapit po ng lumalapit, ano po, or palapit, habang palapit po ng palapit, yung pagdating ng ating pong Panginoon, dapat po raw ay encourage natin yung ating mga kapamilya, encourage natin sila na sila po ay madala natin sa church. Ano po? That's why nag-take po tayo ng command sa Panginoon na lahat ng mga taga Manila ay magkaroon ng tinatawag na centralized Sunday service. Ano po? Hallelujah Jesus. And alam ko na ang bawat isa sa atin, ano po yung iba sa atin, nasa Makati, nasa Fairview, Quezon City, Novaliches, kailangan po nila mag-sacrifice ng at least mga 2 to 3 hours of their Sunday service para lamang po sila maka-attend, ano po, at maabutan nila yung pagpapala. Hallelujah Jesus. Nagigets po natin, sabi doon, do not give up meeting together. Ano po, wag natin daw pong baliwalain yun. Ano po, so yung pala utos sa atin ng Panginoon, ano po, wag na lang nating gawing katatamaran, ano po, kung kaya natin, ano po, ay puntahan natin, ano po. Hallelujah Jesus. Syempre, sa ating mga OFWs, kaya po tayo may mga online or meron tayong live, ay para din po kayo po ay maka-attend or kayo po ay makasama namin, ano po, kahit nasa live. Ano po, alam nga namang babiyahe pa si Nanay Yoli simula Israel pabalik ng Pilipinas para lang sa Sunday service, ano, ay kalayo. Di ba? O kaya si Nanay Grace papunta ng Bahrain, ano po, papunta ng Pilipinas, tapos balikan linggo-linggo, ano po, ay kayaman. Hallelujah, Jesus. Ano po, so God is good. So sabi dito, because God commanded it. Ano po, inutos sa atin po ng Panginoon. Hindi po inutos ni pastor. Hindi po ito trip-trip lang ng mga church. Ito po ay obligasyon natin. Ito po ay utos ng ating Panginoon na dapat po ay ating pong ginagampanan. Nagigets po natin? So sinabi dito, Hebrews 10:25 says, do not give up meeting together as is the habit of some, but encouraging one another. Kaya nga po tayo may tinatawag na mid-year. Ano po, kapag may mid-year celebration, ito po yung celebration kung saan ang bawat Walk in the Jesus Road Ministry all over the world ay nagsasama-sama in one day, ano po, upang mag-celebrate ng magkakasama. Nagigets po natin, para naman po katulad ni Kuya Brian, siya ay nasa Bicol, ano po, katulad ng iba nating mga kasama, sila yung mga OFW or talagang malayo at hindi nila kaya ng Sunday, tuwing Sunday nandito. So meron tayong ginagawang mid-year celebration kung saan yung team ni Kuya Brian ay pwede nating makasama. Yung team ni Sis Jolly ay pwede nating makasama. O yung team ng bawat isa sa atin ay pwede makasama. Nagigets po natin? This is not just for Walk on the Jesus Road Ministry. It is open for the body of Christ. Nagigets po natin? Ito po yung open sa body of Christ. Actually, last year, mid-year po namin, ang amin pong attendees ay 70 people. Ano po, kasama po ang body of Christ. So since ang mid-year po natin ngayon, ano po, we are expecting 50 people, ano po, in our mid-year celebration. Ano po, kasi ito ay parang solemn dahil po merong ordination, kaya po parang tayo-tayo lang muna at yung ating mga +1.
Ano po, so mga taga WTJR lang muna at ang kanilang tag-iisang invites. Hallelujah, Jesus. So medyo exclusive lang muna ito. But you know what, people of God, God wants us to do not give up meeting. Ano po, yun nga po yung sinasabi ko. Ano po, kagabi nga nag-uusap kami ni Nanay Yoli, sabi ko sa iyo, babalik sila eh. Di ba po? At nakaka-amaze yung mga ganong scenario ng buhay natin, ano po, na nakikita natin na bumabalik si Kuya Ruel, bumabalik si Kuya HP, ano po, nakikita natin yung pagbabalik nila sa Panginoon, ano po, hallelujah Jesus. At I was praying unto the Lord nga na, Lord, i-increase mo pa ang WTJR, yung at least magkaroon ang ministry namin ng income na 20,000 a month, tapos mga 40 to 50 active members, ano po, kasi iti-take off na namin yung church, ano po, kukuha na kami ng isang room dito. Actually, nasabi ko na yun or nabanggit ko na yun dun sa may-ari sa baba, ano, at sabi nila, ay oo, maganda nga yun eh, maganda nga yun, may mga house church ganyan, or maganda nga yung mga ganyan. So I am very thankful to the Lord na may purpose pala bakit ako dinala ng Panginoon dito. Ano po, kasi meron silang isang malaking room, ano, na kung saan meron ng planning eh. 'Di ba? Sabi nga kapag pinakita ni Lord ang vision, kailangan natin ng action. Ano po, at yun ang ating ina-actionan. Ano po, nakayanin natin yun. Ano po, kasi 2 months deposit yun. So that is 14,000 or 15K ang kailangan natin na down payment bago natin siya monthly na 7,575. Ano po, so nagigets po natin mga kapatid. Ano po, at isang malaking pribilehiyo na po yun na magkaroon tayo ng church o magkaroon tayo ng ministry dito. Ano po, di ba, ang bahay ko dito sa baba, yung church doon lang sa taas or dito lang sa may side. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. So sabi ko nga na napaka-amazing ni Lord kasi dinadala niya tayo kung saan talaga tayo naroroon or saan tayo nandoroon lang. Nandoon dapat. Nagigets po natin mga kapatid. So kaya sabi ng Panginoon, do not give up meeting together. Ano po? So atin pong pagtulong-tulungan na maipanalangin ang ating ministry, atin pong pagtulong-tulungan na ma-erase natin ang ating finances, ano po, provisions, ano po, declare tayo ng provisions para sa ating ministry, mas maraming mga supporters sa iba't ibang mga bansa, ano po, upang ma-reach natin yung kailangan natin, ano po, hallelujah Jesus, para may masabi na tayo na, ito na yung WTJR, ano po, at yun yung goal natin for our 3rd year anniversary, ano po, na mag-a-anniversary tayo, hindi na tayo kukuha ng lugar para sa anniversary kasi may sarili na tayong lugar na wherein pwede nating gamitin, ano po, or pwede nating magamit sa mga ganitong klaseng selebrasyon, ano po, nagigets po natin mga kapatid. Sabi po dito, church attendance isn't optional, it is obedience. Alam niyo po ba, ang church attendance, hindi po ito optional. Ito po ay obedience natin sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga po kapag binigyan tayo ng time, ano po, ay mas aagahan natin. Kahit na may mga pagkakataon, may mga sequence ng buhay natin na hindi tayo agad nakakapagsimula ng 10 a.m., pero goal na natin yun na mas maaga pa tayo sa Panginoon or mas maaga tayo dun sa pagsisimula. Kasi obedient natin yun kay Lord. Ano po, 'di ba, parang sa school, 'di ba? Hindi naman pwedeng papasok ka ng flag ceremony na hindi na pinapapasok. Ano po? So naalala niyo po yung 10 virgins, ano po? Hallelujah. Na ang goal po nila or ang gusto po nila ay ang goal nila ay makapasok sila doon sa pagbubukas ng pintuan, ano po, or nung gate on time. Ano po, at ganun din sa atin. Ganun din po sa ating mga buhay. Isipin na lang po natin parang ang Sunday service ay pagpasok natin sa langit. Ano po? Kaya nga po nung nakaraan, hallelujah, 8 pa lamang, gising na kami ni Kuya Jo Marie. Ano po, nagluto na kami, nagsaing na kami dito, nag-breakfast na kami kasi sabi ko kay Kuya Jo Marie, pumunta na tayo sa church ng ganito. Ano po? So dinaan na namin yung laundry namin and then 10 nandun na kami. Ano po? So God is good sa ating mga buhay. Ano po? So church attendance isn't optional, it is obedience. God calls His people to gather regularly for worship, instruction, and encouragement. Alam niyo po, yung mga Israelites before, araw-araw nga sila eh. Tayo nga, isang beses na lang sa isang linggo, kinukuripot pa natin si Lord. Isang araw na lang sa isang linggo, tinatamad pa tayo. Isang araw na lang sa isang linggo, hindi pa natin mabigyan ng ano. 'Di ba? Kapag date ang pupuntahan, ng aga-aga nating gumising. Kapag ka birthdayhan, kapag kasalan, kapag dibu,
'Di ba? Kapag kainan, ang aga-aga nating gumigising, nag-a-alarm ka pa para hindi ka mahuli. Pero kapag Sunday service, ginagawa po ba natin yung same thing na yun? Nagigets po natin mga kapatid. 'Di ba sa trabaho nga na hindi ka naman minahal ng boss mo, 'di ba? Hallelujah. Sa trabaho mo nga na hindi ka naman minahal ng boss mo, ang aga-aga mong pumapasok, more than 2 hours, 1 hour pa yung extended time mo para pumasok. Samantalang sa Panginoon na nagmahal sa'yo kahit walang kapalit, hindi natin yun kayang gawin. Nagigets po ninyo? Nawa po ay magawa po natin ito, na ito po ay isang malaking opportunity Kaya gusto ko rin po na or ipinupurso din po natin na magkaroon po ng sariling place ng church para magkaroon na tayo ng midweek, magkaroon tayo ng mga prayer meetings, youth fellowship, para next year kapag nag-EGR tayo, hindi na tayo mamomroblema saan tayo susukso. Kapag tayo ay nag-team building, hindi na tayo mamomroblema na uupa pa tayo ng napakaraming kwarto para lang doon. Pwede na nating gamitin yung church, bilang tulugan ng mga malalayo talaga, yung mga kapamilya natin at mga kasama natin na sobrang malalayo, nagigets po ba natin mga kapatid? At hindi na rin tayo mahihirapang magpakay pa, hindi na tayo mahihirapan na, alam niyo po ba, bago namin ma-close ang events place na yan, alam niyo po ba 2 months in advance, kami po ay nagawa na ng pakay namin sa barangay. No? Kasi kapag may nauna sa iyo na nagpa-schedule, wala ka na. First come, first serve doon. Nagigets po natin. Kaya hindi po madali ang trabaho ng mga sekretarya ng WTJR. Advance kung advance. Yan yung isa sa bagay na natutunan namin. 'Di ba? Una, nakapag-prepare na tayo, at the same time hindi pa tayo nararush kung ano po yung dapat nating gawin. Hallelujah. So church attendance, hindi ito optional lamang. Ito po ay obedient natin sa Panginoon. At ito po ay command sa atin ng Panginoon na tayo po ay magpuri, magkaroon ng instruction and encouragement to one another. Kasi 'di ba napaka-amazing no na tayo po ay sama-sama, pagkatapos ng church tayo po ay sama-samang kakain, 'di ba? Encouragement na rin yun sa body of Christ na tayo po ay isang pamilya. Doon mo mararamdaman yung pagiging isang pamilya. Na magkakasama tayong kumain, magkakasama tayong magtatawanan, although no attachment, pero nandoon yung nagbibiroan tayo, nagkakaroon tayo ng bonding sa bawat isa. Ang hirap naman nung pumunta ka lang ng church service, tapos wala ka man lang, di ba, ang KJ mo, di ba, ang pangit mong kabanding, mga ganon. Di ba, number 2, because he grow better together. Because we grow better together. Hindi bitter, ha? Sabi doon, better. Mas lalo po tayong lumalago na magkakasama. Kapag tayo po ay nasa isang church or nasa isang platform, lumalago po tayo ng magkakasama. Di ba? Kapag tayo ay laging uma-attend ng Sunday service, natututo tayo na maging generous yung ating mga puso. No? Kasi minsan kapag nasa online tayo, di ba, naalala ko yung shinare ni Sis Eds kagabi, nakakalimutan na natin yung ating mga seeds, nakakalimutan na natin yung ating mga offerings sa Panginoon, 'di ba? Kapag physical, natututo tayo or na-encourage tayo ng iba na kahit na kung anong meron lang tayo ay makapagbalik tayo sa Panginoon. Minsan kapag tayo ay nasa online na lang, nakakalimutan na natin yung ating yung command sa atin ng Panginoon na pagbabalik. Hallelujah, Jesus. So kaya it is a reminder para mas lalo tayo maging better sa ating pong paglilingkod. Sabi ng Proverbs 27 verse 17, iron sharpens iron and one man sharpens one another. Alam niyo po, masarap kaya sa feeling na tayo po ay nagkakapalitan ng wisdom, nagkakapalitan tayo ng mga usapin, nagkaka-sharean tayo ng mga knowledge. I was remember the last time na bago ako lumipat ng apartment, ay nagkaroon kami ng pag-uusap nila ni Nang Dana sa Cafe Nestri, actually, may oras nga kami doon na sinusunod, ang tagal namin. Pero, sabi ko nga ay soon in time, kapag nagkaroon ako ng bahay, ay hindi na kami mamomroblema ng anong oras na kaya, di ba? Ang poproblemahin na, anong oras na kaya tayo uuwi, mga ganon. Hallelujah. Kasi pinoproblema namin yung oras sa mga time na yun kasi nakakahiya dahil hindi naman atin yung lugar. So ito, nakakapag-sharpenan kami, nagkakapaghasaan tayo.
Kasi yung mga bagay na dapat nating naitatanong ay naitatanong na natin at personal na tayo ay nagkakaroon ng komunikasyon. Ano po? Kasi ang hirap kaya ng chat lang. Nagigets po ninyo? Alam niyo minsan kapag ka nagchat-chat kayo sa akin at sinasabi niyo, pa, meron akong itatanong sa inyo, ang tanong ko kaagad, tatawag ba ako? Kasi ang hirap kayo mag-message. Ang hirap kayo mag-explain sa message. Di ba po? Hirap kayo mag-explain sa message. Kaya minsan pagka naano ko, voicemail na lang, o BM na nga lang natin to. Di ba? Hallelujah, Jesus. Totoo po yan. Di ba po? Kapag ka tayo ay magkakasama dito, dapat lagi po kayong prepared. Ano po, tuwing Sunday, magdala na kayo ng mga tanong ninyo. Lahat ng itatanong ninyo, itanong nyo na. Ano po, para pagdating po ng Monday, ay filled ka na. Di ba? On fire ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nagigets po natin? Because it will sharpen you. Ano po, nakakapagpalakasan tayo. Di ba? Parang nakakabaliw. Alam niyo yun? Alam niyo po sa network marketing, kung bakit po sila doon ay laging may meeting. Kasi po nagbabaliwan sila doon. Di ba? Yung nga yung sinasabi nila dati na na magandang klase ng pagkabaliw. Nababaliw kang abutin yung pangarap mo, nababaliw kang magbago ng mga tao. At ito yung isang kabaliwan na meron ang mga Kristiyano. Yung baliw tayo na magpuri, baliw tayo na manalangin, baliw tayo na nadalhin yung ating mga kapamilya, yung ating mga kamag-anak, kulang na lang isako mo para madala mo sa church. Yung ganong klaseng kabaliwan, pero hindi naman yung tumatawa ka na mag-isa sa side, pangmandaluyong ka na kapag kaganyan. Hallelujah, Jesus. Literal na iron ang isa-sharpen mo doon kasi hihimasin mo doon yung rehas. Kasi tuturukan ka na ng bigla. Mga ganong moments. Hallelujah. So you cannot grow strong in isolation. Lagi po natin tatandaan, no man is an island. Wala pong tao na kaya po nilang matutunan sila lang or kaya po nilang mabuhay ng mag-isa lamang. Nagigets po natin. Kaya nga gusto ko ako ay pumupunta ng mga outreaches, ng mga mission, kasi natututo ako sa kanila eh. Marami ako natututo kasalamuha ko. Marami ako natututunan sa aking sa mga napupuntahan ko mga lugar. Sabi ko nga, nung pumunta po ako ng Bicol, sabi ko may bago kaming natutunan ni Ninang Dana. Sabi ko, ang high-tech pala ng Bicol. Di ba? Alam niyo kung bakit grabe po ka-high-tech ang Bicol? Kapag sila po ay nagbe-bless, di Bluetooth. Alam niyo yun? Visa po, gano'n na lang. Sabi ko, ay, amazing. Kaya nagtataka ako sa kanila, visa po. Ano bang ginagawa nila? Mga avatar ba sila? At ganun sila? Di ba? Ginaganon-ganon nila. No, di ba ganun yung avatar? Pag nanood kayo ng avatar. Magka-avatar ba yung mga tao dito? Sabi, ganun kasi ang bless dito. Pastor, okay. So, di Bluetooth ang bless nila. Sa amin kasi kailangan lumapit pa eh. Di ba sa kanila kahit malayo, long distance eh. Visa po. Alright. Mano po. Di ba? Hallelujah. Sabi ko, ang galing. Kasi alam mo yun, marami kang bagay na nadidiscover at marami kang bagay na natututunan. Di ba? Akala ko mas modern na ang Manila, pero mali pala tayo. Mas high-tech pala ang Bicol. Kasi di Bluetooth ang kanilang pag-bless. Sa atin, manual. Hallelujah, Jesus. So you cannot grow in strong isolation. Totoo po yun. Kapag tayo ay may sariling mundo, mahirap pong tayo ay lumago. Sabi dito, the church is where believers challenge. Kapag kasi tayo ay may church na kinabibilangan, may church tayo na ina-attendan, alam niyo na challenge po tayo. Nagigets po natin, nagkakaroon tayo ng challenge, alam mo yung parang yung challenge ninyo, paagahan kayo, di ba? Pa-generosan, di ba? Mga ganyan. Di ba? Napakagandang challenge naman noon. Di ba? Yung tipong matcha-challenge ka rin sa kanila. Alam niyo po, nung pumunta ako ng Tacloban, isa sa bagay na natutunan ko, nakaka-challenge po sila. Alam niyo po ba, lahat ng estudyante doon walang excuses? Pagkatapos po ng kanilang schooling, Friday pa lang po ng gabi, nandun na sila. Alam niyo po, nung dumating po ako doon, nagulat ako, sabi ko, ang dami naman tao dito. Diba? Sabi nila, Pastor, alam mo ba, itong isa na to taga-Ormoc daw, yung isa taga-Samar, yung isa nalalayo nyo naman. Sabi ko, tawid pa kayo ng San Juanico Bridge. Sabi nila, ganyan po talaga, sanay na sila, Pastor. Alam niyo po ba, Friday pa lamang, nandito na yung mga yan. Pagkatapos ng school, nandun na. So ako parang, grabe, nakaka-challenge itong mga to Ako, hindi ako morning person, pero alam niyo yun, talagang ginugol ko na maaga akong gumising kahit mumukat-mukat pang person kasi nakakahiya sa kanila.
Ang aaga po nilang gumising. Nagluluto na silang lahat. Kanya-kanya po sila ng trabaho. May tagalatag ng plato, may tagahugas, may tagaluto. Di ba po? At alam po nila ang kanilang mga respective na gawain. So naa-amaze po ako sa mga kabataan na yun. Sabi ko, grabe, nakaka-amaze naman sila because they are not just attending, they are doing their part onto the body of Christ. Makikita mo, may nagwawalis sa labas, may nagwawalis sa loob, may nagpupunas ng mga upuan, may nagpupunas ng mga doors and windows. Sabi ko, oh my goodness, nakaka-challenge yung kanilang fire. Nagigets po ninyo? At nung time ng Sunday service nila doon, hindi naman po sa pag-aano, pero yung ibang mga church po ay sinting-printe ang upo sa mga naka-aircon. Alam niyo po sa kanila doon, para po kaming iniihaw. Tapos mali po ako ng mga time na yun. Alam niyo kung bakit? Nagkamali ako kasi naka-quote pa ho ako ng mga time na yun. Sabi ko, oh my goodness, buti na lang talaga. Meron tayong pamaypay. Ay talaga namang paypay ang person. Nakakahiya naman tanggalin. Grabe. Sabi ko, nakita ko yung mga talagang as in nag-prepare sila. Alam niyo po yun, walang nakasando, walang nakashort. Talagang as in, they are there formally sa Panginoon. Walang init-init. Kung sasabihin mo mainit-mainit. Wala. They are there formally. Nagigets po natin. So nakaka-challenge na meron tayong mga believers or may mga co-believers tayo na gano'n. Sabi dito na i-stretch yung ating pong pananampalataya. Kasi legit na may stretch yung pananampalataya natin. 'Di ba? Ang pangit naman sa feeling na makikita mo yung PWD ninyo doon na member, laging nandun tuwing linggo tapos ikaw wala ka namang pilay, wala ka namang bali, pero ang excuses mo lang wala kang pamasahe. Makakahiya naman. 'Di ba? I was remember na even po si Kuya Peter, alam niyo po ba ang ginagawa ni Kuya Peter? Siya po yung ating PWD, si Kuya Pedro. Alam niyo po ba, minsan kapag wala siyang pamasahe, nilalakad niya po simula sa kanilang bahay papuntang Alabang at Alabang papunta dito. Minsan ang ginagawa niya ay sumasakay lang siya ng tricycle. Like for example, meron lang siyang 20 pesos. Ang gagawin niya po, since siya ay may discount as PWD, ang gagawin niya po ay para meron siyang maipan-tithes, hindi hindi po siya sasakay. Ang gagawin niya, kalahati lamang ang kanyang babayaran. Lalakarin niya na yung kalahati. Di ba? Nakaka-amaze yung mga ganun. At minsan may mga moments pa nga po na nagulat kami na may nakarating sa aming balita na simula po sa church papuntang Alabang papunta sa kanila, naglakad lamang po siya. Di ba? At yun po ang nakaka-amaze, PWD. Hindi gaano nakakapaglakad. Naging PWD siya because 2 beses na po siyang na-stroke. At imagine niyo po yung condition niya, hindi po siya basta-basta. Pero ang nakaka-amaze po doon kung paano po niya ibinibigay yung kanya pong heart pagdating sa Panginoon. Na talaga nakaka-challenge, di ba? Parang ikaw, ay Lord, nako talaga naman, nandito na nga yung bahay namin, nalilate pa kami, mga ganyan. Di ba? Pero imagine niyo po yung ganong klase ng heart, pagdating sa paglilingkod, nakakahiya naman sa atin. Di ba po, na tayo buong buo tapos ang dami nating excuses. Hallelujah, Jesus. Na mas kaya natin maglakad kaysa sa kanila pero ginagawa niya. Tapos tayo hindi natin magawa ng paraan. Nagigets po natin? Imagine nyo po hallelujah. Kung sa iba yun, bahala na. Diba? Pero, imagine nyo po, minsan nga nagsasabi pa yun, Pastor Carl, pasensya ka na kasi wala po akong pantides. Sabi ko, bakit? Okay lang yan. Humingi tayo sa Panginoon para next time magkaroon ka ng pambigay. Ay, opo nga. Gaganon lang yan. Hallelujah, Jesus. Nakaka-challenge, nakaka-stretch ng pananampalataya at the same time, and strengthen one another toward maturity. Nakakapagpalakas sa atin para maging mature tayo. Nagiging nakakapagpalakas maging mature mag-isip. Alam niyo po yun. Kasi pagdating mo doon, merong mga kabataan na grabe yung gigil nila pagdating sa paglilingkod. Nagigils po natin. At meron naman pong iba kung sino pa po yung mga mature na dapat, ay parang sila pa yung immature pagdating sa paglilingkod. So natuto po ba tayo mga kapatid? That is the importance of having a church. Para maging better ka, sa paglilingkod. Diba? Una, para sumunod ka at mag-follow ka. Ikatlo, because faith needs community. Sabi nga ng Bible na ang pananampalataya, sabi doon, ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig. So, because faith needs community, kailangan ng pananampalataya natin ng komunidad. Kailangan ng pananampalataya natin ng community
Kasi doon tayo makakarinig. Pag nakarinig tayo ng testimonya, pag nakarinig tayo ng testimony ng iba, ng goodness ng Panginoon, ng pasasalamat nila, ng kanilang mga patotoo, at ng iba't iba pa nating mga pwedeng marinig sa ating mga kasama sa pananampalataya. Ano po, sabi ko nga, may mga pagkakataon na ang naabutan na ninyo sa WTJR ay yung panahon na medyo nakakapag-grab-grab na kami, mga ganyan. Pero dumating po kami sa moment na, or hindi pa natin alam na dumating kami sa moment namin na lumulusong kami nila Ate Lindsay sa baha papunta ng church. Ano po, yung sapatos namin lubog, talagang pag-uwi namin ay talaga naman amoy kanal ang aming mga paa dahil nalubog na kami. Ano po, hallelujah Jesus. At sabi dito, Acts chapter 2 verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. Ano po, so ito yung community na nakakapagpalakas sa ating pananampalataya. No, nakakarinig tayo ng pagpupuri, nakakarinig tayo ng mga katuruan, nakakarinig tayo or nagkakaroon tayo ng kasama, ano po, to have breaking with breads and prayer. Nagkakapalakasan tayo ng pananalangin. Hallelujah Jesus. Ano po, I was remember na yung last time na nagkaroon kami ng practice, ano po, iba may napunta doon si Kuya Richmond, ano po, siya po ay unti-unti na nagti-training ng kanyang sarili sa WTJR para maging electric guitarist. Ano po, hallelujah Jesus. At na-amaze ako kapag nung tumutugtog siya, napakagaling. Kasi nakakasot ng iyong soul or ng spirit, ano po. And that time, ang topic pa nga namin ay ang worship ay parang puso. Ano po, sila po yung nagpapump, ano po, ng blood sa body of Christ. Kaya kapag malungkot ang worship, malungkot lahat. Kapag ka po masaya, ano po, naibibigay nila yung pull nila na heart, mind, soul, ano po, sa kanilang ginagawa, ay nagiging masigla rin ang ating ministry or ang ating church. Ano po, so because faith needs community. Hallelujah. So are you guys learning? Do you learn tonight? So Christianity is a family faith, not a solo adventure. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano ay hindi po solo adventure. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Walking the Jesus Road Ministry, ito ay journey na magkakasama tayong lahat na lumalakad kay Kristo. Hindi po ito solo-solo lang. Hindi porket walk on the Jesus Road, ito ay kanya-kanya na tayo ng lakad. Ano po, ito ay journey. Ano po, na tayo po ay lumalakad na may pananampalataya. Ano po, this is not a solo adventure. Ano po, hindi po hiking ang pinuntahan natin, hindi po walking ang pinuntahan natin. Ano po, ito po ay journey together with our friends, sisters, brothers, mothers, fathers, titos, and titas. Ano po, a journey that can help us to grow more, to be mature, and to be equipped in the body of Christ. Sabi dito, you people who will pray for you, ano po, there will be a people that will pray for you, help you carry your burdens, and walk with you through life. Ano po, hallelujah Jesus. Kaya po kailangan ng pananampalataya ng community. Kasi, imagine that people of God, sila po yung mananalangin sa atin. Paano kaya kung solo lang tayo dahil mas sarili tayong mundo? Sino mananalangin para sa atin? Diba? Lalo na ako, bilang pastor, ano po, kahit na po ako solo sa apartment na ito, sa apartment lang ako solo. Pero sa journey na ito, kasama ko kayong lahat. Diba? Ano na lang kaya si Pastor Carl kung walang nananalangin para sa akin? Ano na lang kaya kung wala kayong lahat? Ano, na nananalangin para sa mga leaders ninyo, 'di ba? At paano na lang kaya kami magiging matatag kung wala rin po ang suporta ng aming po mga team or ng aming mga members, leaders, ano po, and mga followers ng Panginoon, 'di ba? Sino po ang makakatuwang namin to carry the burdens? Ano po? Kahirap naman po na si pastor po lahat. Ano po? 'Di ba? Bilang pastor, ang gawain namin ay manalangin, maging tagapanguna. Ano po? At ang ibang mga bagay ay ginagawa na po ng kapatiran. Ano po? Kaya as a church member, hindi po tayo member lang, tayo po ay merong gagampanan or meron po tayong gagawin. Nagigets po natin? Hallelujah. So, and walk with you through life. Ano po, nakakasama natin sila. I was remember the time na bago ako lumipat dito, hindi pa talaga ako naghahanap ng apartment. Ano, parang there is something in my heart na wag muna. Ano po, but, ayan, nandyan po si Kuya Justin, nandyan si Ate Lindsay, hinanapan nila talaga ako ng apartment at sabi nila, Pastor, ito, okay na okay ito, pwede daw ang maingay, ano, hallelujah. Pero wag lang naman daw yung mga 10 na ng gabi, sobrang ingay pa natin, ano po, nagngangayaw ka pa.
Ano po, so glory to Jesus. Kasi syempre may mga trabahador din na tayo ang katabi, ano po. Pero sa umaga, okay lang daw, may mga celebration, birthday, ganyan, walang problema, ano po. And nakausap ko nga last time si ate dun sa baba, ano, sabi niya, goods yun. So ibig sabihin, gusto niyo palang kumuha pa ng isang unit para sa church? Sabi ko, opo, gano'n na nga po eh. Maganda nga yun. Diba? So doon ko pala nakikita na, Lord, ito yung pagpapala mo. Blessing itong mga tao na ito. Ano, kaya totoo yung napag-usapan namin ni Kuya Brian last time eh. Sabi niya, alam mo, blessing din yan doon sa mga ano, si Kuya Brian or si Kuya Nehemiah, na sabi niya, blessing din yan sa buong building na yan. Magiging blessing ka sa buong building na yan. Ano po, kasi may mananalangin para sa kanila. Ano po, hallelujah. At kahit pa paano, nagkakaroon na kami ng konting ano ng mga kasama namin dito. Ano po, di ba? Nagkaka-hi and hello na. Ano po, hallelujah. Di ba? Sunod nun ay may Bible study na sa kanila. Hallelujah, Jesus. Ano po, so sabi pa dito, ano po, makakasama natin sila in our walk. Ano po, kasi talagang yung mga pioneer ng Walk in the Jesus Road Ministry, sila yung nakasama ko talaga during ups and downs. Ano po, sila yung nakasama ko nung ako ay walang-wala hanggang sa magkaroon ng konti. Ano po, hallelujah Jesus, simula dun sa nakikisiksik sa bahay hanggang sa nagkaroon ako ng bahay, yung mga taong kasama ko maglakad hanggang sa kasama ko sila mag-grab. Alam niyo yun? So nakaka-amaze ano po na makasama mo yung mga taong yun. Ano po kasi yun din yung nagbigay sa akin ng inspirasyon ano na hangga't may mga taong naniniwala at hanggang may mga taong nagmamahal sa akin ay mag-i-stand ako kahit mahirap itong pinapagawa ng Panginoon sa akin. Nagigets po natin? Number 4, because you need spiritual nourishment. Kasi kailangan po natin ng spiritual nourishment. Ano po, sabi nga ng Panginoon, if you are not abided in the branch or in the tree, ano po, tayo po ay walang sigla. Kapag ang kamay natin ay nakahiwalay, imputated, tayo po ay magiging patay. Ano po, kaya kailangan natin na kumonekta doon sa church. Ano, hindi po katwiran dito yung, hindi kasi ako marunong makasocialize. Kasi nga, tamad ka mag-Sunday service, tamad ka umattend ng Sunday service, kaya nahirapan ka makisocialize. Imagine mo, ka-church mo na lang, hirap ka pa makipag-socialize. Aray mo sa'yo. Di ba? Paano ka magdadala ng mga soul? Paano ka magdadala ng mga kaluluwa kung churchmate mo na lang? Nahirap ka pa makipag-socialize. Di ba po? Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing the word, through the word of Christ. Ano po? And through hearing, doon po tayo nagkakaroon ng nourishment. Ano po? Nagkakaroon tayo ng nourishment. Ano po? Kasi nagkaroon tayo ng number 3. Ano po? Na needs community. Dahil may community ka, nani-nourish ka. Di ba po? Hindi naman natin kailangan ng digestive system. Kailangan din po natin ng nervous system. Kailangan natin ng respiratory system. Kailangan natin ng ibang system sa ating pong body. Nagigets po natin? Hallelujah. So faith comes from hearing, preaching, teaching, worship, and communion, and spiritual food. Skipping church starves the soul to some degree. Alam niyo po, pansinin niyo po, kapag tayo po isang Sunday pa lamang, hindi na tayo, tinamad na tayong umattend. Di ba? Magiging sunod-sunod na yun. Alam niyo yun? Pag ikaw po ay tinatamad na, kapag dinatnan tayo ng katamaran, magiging sunod-sunod na yun. Ang hirap na. Di ba parang prayer life yan? Kapag tinamad ka na manalangin one time, parang sunod-sunod na, parang ang sarap na ng humiga tapos hindi ka na mananalangin. Ano po? Kaya minsan may ginagawa akong pattern sa buhay ko eh. Di ba kapag parang nagiging usual na ako sa, ito na yung binibigay sa akin ng demonyo, parang pinapagod na ako, okay. Di ba? Ang gagawin ko, mananalangin ako ng saglit. Pero gigising ako ng maaga para doon ako manalangin. Kala nila di ba, mananalangin pa rin ako. Di ba? So, minsan, nagiging ganun tayo, pastor, kasi pagod na ako eh. Bakit? Di ka ba nagising sa umaga? Di ba? Dito ka manalangin. Di ka man makapanalangin sa gabi, ba't di ka manalangin sa umaga? Di ba? At ipa-cover mo yung buong araw hanggang buong gabi. Ano po? Nagigets po natin. Minsan, dami nating excuses, pero hindi natin nakikita. Ang dami naman pong paraan. We have only one problem, but God has 10,000 reasons. Para po magpatuloy tayo. Nagigets po ba natin, mga kapatid? Di ba po? Paano tayo magkakaroon ng nourishment kung tamad tayo? Di ba?
Hallelujah, Jesus. Paano ka magiging healthy kung tamad ka naman po na i-nourish yung iyong body? Ano po? So, ganun din po sa ating spiritual. Kapag tamad tayong manalangin, tamad tayong makiisa sa mga gawain na nagpapatatag o nagpapalakas ng body. Hallelujah, Jesus. Imagine nyo, nung panahon nga ni Jesus, halos hindi na nga yata sila nauwi, pamilya. Alam nyo ba yun? Buong nagbabaon pa sila ng tent para lang makarinig sila ng salita ng Panginoon. Di ba? Ngayon, kung kailan tayo ay nasa 2026, na andali na lang ng kung gusto mo makarinig ng salita ng Panginoon, may internet na. Pag internet ka na lang, di ba? Mas pinapakinggan pa natin yung impeachment kaysa dun sa paglilingkod kay Lord, ano? Ay makinig ka ng impeachment, pihado mamaya, negative ka na rin. Di ba? Mamaya, kung ano na rin ang pinagdadaldal mo. Di ba? Manood ka na lang para sa Panginoon. Sabi nga ng Bible na focus on the things above, not on the things of this world. Kapag nag-focus ka ngayon, makikita nyo po, di ba? Simula nung nangyari sa Tacloban, lahat ng balita ngayon, 16 anyos pumatay, 21 years old bumaril, minor de edad ng gahasa, ganito, ganyan. Alam mo yun, nakaka-toxic yung ating pong social media, nakaka-toxic po yung ating mundo. Ano po, kaya kapag ka doon ka naka-attach, naku, hallelujah Jesus, di ba? Katulad na lang po ng mga balita ngayon, di ba? Alam mo yun, parang, ay, ito na ba, ganito na ba ka-dark yung mundo? Di ba? Hallelujah. Di ba? Isang ama na naghahanap buhay, may maliit na sanggol, namatayan ng asawa, binaril, patay din. Di ba? Ng kanyang mismong pasahero, di ba? Tapos nung tinatanong yung pasahero kung anong reason, hindi niya alam sa sarili niya kung anong reason, di ba? Ano kayong demonyong pumasok sa isip niya at pinatay niya yung isang taong marangal na naghahanap buhay, di ba? Para lang sa kanyang sariling, walang walang kahabas-habas na purpose. Nagigets po natin? Gano'n na po kadilim ang mundo natin ngayon. No, kaya kapag dyan pa tayo tumuon at magdidilim na rin ang paningin mo, ano po, magdidilim ka na rin. Ano po, hallelujah Jesus. Pansinin yung mga kabataan ngayon. Ano yan, may course din yan eh. Yan yung mga kabataan na nakaalam nung sa nangyari na yun sa Tacloban. O, sunod-sunod. Diba? Sunod-sunod. Cavite, may nanusaksak. Diba? Private school, public school, problema na lahat yung school. Diba? Ang DepEd, hindi mo na alam kung anong problema ng DepEd. Hindi mo na alam kung anong solusyon ang gagawin nila. Di ba po, naglagay na ng napakaraming gwardiya, pero may mga pagkakataon pa rin na may mga nagsasaksakan pa rin. Alam niyo yun? Grabe. Yung panahon ng 2026 ngayon, nagsasaksakan sila ng kutsilyo. Samantala ng panahon namin dati, nagsasaksakan lang ng lapis. Alam mo yun? Nagsasaksakan ng lapis, nagsusulatan ng ballpen sa uniform, mga ganun yung mga issue. Ano po, ng bato ng basahan, ng bunot. Diba? Tapos, come on, people of God, kung gagamasing ka, yun yung pinaka-torture sa'yo, di ba? Hallelujah. Ngayon, walang pataya na no? Parang normal na lang. Kala mo, pumapatay lang ng biik pumapatay lamang ng lechon, di ba? Hallelujah, Jesus. Come on, people of God. Di ba po? Hallelujah. Di ba? Kaya it is so important to have a nourishment, po. Kasi ang mundong ito, wala ka talaga magandang maina-nourish sa sarili mo. Talaga, mabuang ka talaga kapag pinakinggan mo yung mundo. Napakadilim, napakapangit ng mundo kung ito ang ating titingnan. Kaya alam niyo minsan, mas maganda pang manood ng Chinese movie, may natutunan pa ako kaysa manood ako ng mga reels at manood ako ng mga Facebook content na mga ganyan kasi nakaka-trouble, alam niyo 'yun. Samantalang matututo ka pa. 'Di ba? Glory to God. Di ba po? Okay, manood ka ng mga preaching, manalangin ka na lang, mag-fasting ka, and so on, in-increase mo pa yung sarili mo, yung capacity mo. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po ba, sabi dito, ang pag-i-skip natin ng church ay paggugutom natin sa ating pong kaluluwa. Hallelujah, Jesus. At kapag naggutom ang ating kaluluwa, yun yung reason kung bakit tayo nakakagawa ng mga kasalanan. Nagigets po natin. Kaya mapapansin yung mga kapatid, kapag ang iyong spirit ay gutom, di ba, diyan na nagsisimula ang temptation. Di ba? Naalala niyo po yung prophetic word ng Panginoon? Nung time na si Jesus ay nag-fasting, doon lumalapit yung temptation. Kaya alam niyo po, ang temptation lumalapit sa mga gutom. Di ba? Kaya kapag ang spirit natin ay gutom, di ba? Kaya alam niyo minsan sa sarili ko, may mga moments din ako na napapaisip din ako, Lord, ibig sabihin, kulang ako ng ginagawa ko. Kulang pa ako ng ginagawa ko kasi may mga pagkakataon na nandiyan pa rin, bumubulong pa rin yung temptation sa buhay ko. Ibig sabihin,
ginugutom ko pa yung aking spirit, kulang pa. 'Di ba? Kung kami nga mga leader at mga pastor na, 'di ba, masasabi natin na may nagawa na kahit papaano. 'Di ba po? Eh nagugutom pa nga ang aming spirit, eh kayo pa naman kaya. 'Di ba po? Kayo pa kaya. 'Di ba? Kaya alam nyo, kapag tayo ay masyado nag-i-skip ng church, nag-i-skip tayo ng paglilingkod natin sa Panginoon, 'di ba, ginugutom natin yung ating spirito. Ano po? Kaya no wonder kung bakit tayo ay bumabagsak ng bumabagsak. Syempre, kapag ikaw gutom ka, nanghihina ka. Ano, kapag dumating ang kalaban, hindi mo siya mariresist. Bakit? Mahina ka eh. 'Di ba? Mahina ka dahil ginutom mo yung spirit mo. Eh kami nga na kung araw-araw ka mananalangin, mag-worship, 'di ba? Halos nga dito buong maghapon ang tumutugtog yung worship, ano? Halos yun ay mapapakinggan mo. Ano po, kasi kaya rin po ako sumeparate dahil sa bahay namin to, may marinig ka mga ano, eh, 'di ba? Ikaw pa rin ang bebe ko, mga ganun. Ako, Diyos ko Lord, paano ga ito? 'Di ba nakakabuang eh pag dito sa bahay, ikaw yung nasusunod kung anong gusto mong music, 'di ba? 'Di ba? Eh minsan na LSS ka din eh, no? Alam mo yung may ginagawa, nananalangin ka pero yung nasa isip mo, ikaw pa rin ang bebe ko, aray ko. 'Di ba? Aray mo ang Lord. 'Di ba? Lord, bakit ganito na yung tugtog? 'Di ba? Hawak mo ang beat. Na ganun. Tapos minsan napapasayo ka na rin ng ganun. 'Di ba? Lord, Diyos ko Lord. Parang I hate this world. 'Di ba? Parang I hate this world. 'Di ba? Parang pag narinig mo ten, parang teka, parang iba na to ha, parang pamundo na ako ha. Teka, diba, nagugutom na yata yung aking kaluluwa, yung aking espiritu, kung bakit napapasayaw na ako nito, di ba? Napapatenten na yun. Hallelujah. Di ba, nagigets po natin? Mapapakulala ka na lang din talaga eh, no? Di ba? Minsan, wag nyo, aminin natin yan, mga kapatid, di ba? Wag na natin linlangin ang ating mga sarili. Minsan, mapapakulala ka na lang din talaga. Ay, nako. Di ba? Sa ating buhay. Di ba po? Kaya number 5, sabi dito, because your gifts are needed. Ano po, specifically, alam niyo po, ang gifts, hindi po yan napapractice sa labas, napapractice po yan sa loob. Ano po, kaya nga po, lagi kong sinasabi sa bawat isa sa atin, ang gifts ay hindi pinapractice sa labas. Di ba? Kasi kapag nag-prophesy ka po doon sa mga unbeliever, paki nila. Di ba? Pag nag-prophesy ka sa unbeliever, pakialam nila. Hindi ka nila papakialaman, sasabihin na, nabuang ka na naman, ano, kasi Rudy Baldwin. Di ba? Yan po sasabihin nila sa inyo, ano kasi Rudy Baldwin? Mapaprophesy ka sa akin, ganyan-ganyan, bakit totoo ba yan? Ano ba yan? Ganito ba yan? Di ba po? Di ba? Kasi ang gifts natin, ano po, si Madam Auring daw, ano, may dala-dala kang bolang kristal, sabihin sa akin. Di ba? Sino ang next na kukunin, mga ganyan. Di ba? Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Di ba po? So, importante, ang gifts, ginagamit po yan sa body of Christ. Ano po, hindi po yung ginagamit sa labas. Hindi ka po hindi po yan showtime, hindi ka po showdown. Ano po, hindi ka po itbulaga mula sulo hanggang hulo. Ano po? Hallelujah, Jesus. Mula tawi-tawi. Ano? Praise the Lord. Nagigets po natin, mga kapatid, because your gifts are needed. Ang ating po mga gifts ay needed po sa church. Ano po? Minsan, alam niyo po kung bakit maraming mga may sakit sa church, ang tatamad ng mga healer. 'Di ba? Bakit ang daming mga unguided soul? Kasi ang tatamad ng mga propeta, ang tatamad ng mga prophetic vessel ng Panginoon. 'Di ba? Kung ano nung pinagagagawa sa mundo, 'di ba? Ginagamit ang pang showcase ng kanilang mga regalo, hindi naman pag-guide sa mga members. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. 'Di ba po? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Ninang Dana last time nung nag-aral kami ng mentoring nung Wednesday. Ano po, kasi nagme-mentoring po ako sa mga planters at sa mga pastor ng Walk in the Jesus Road Ministry. Sabi niya, alam mo pa, tunay na kailangan namin itong mga pastoral ethics na ito. Eh kasi yung iba, naging pastor na, bahala ka na sa buhay mo dyan, pastor ka na eh. Di ba? Di ba? Error mo na. Di ba? Mag-trial and error ka. Hindi dapat ganun. Nauna na nga kami eh. So dapat, di ba, gift na namin yun eh. Kumbaga, regalo na namin sa inyo yun eh, na maituro namin yun sa inyo para kapag dumating yung panahon na magpa-planting ka, hindi ka nahirap. Alam mo na yung dapat mong i-boundary. Di ba? Silang lahat eh, napapangiti na lamang sila nung sinabi ko doon, kapag ikaw ay pastor na, hindi mo kailangan ng sobrang habang conversation sa lahat ng mga mag-chat sa'yo. Di ba? Sabi nila, ganun pala yun, kaya pala si pastor ay hindi gaano mahabang mag-chat.
o hindi mahabang nakikipag-conversation. Ano po, at saka dapat may boundaries, kapag ka ang reply sa iyo ay, pwede ka tayo mag-discipleship, tayo lang ang dalawa, wala kang kasama sa bahay, ay mag-no ka. Ano po, because boundaries yun. Hindi na yung hindi na po discipleship ang pinunta doon, landedship na. Di ba? Hallelujah, Jesus. No, baka salip na papunta ka sa Panginoon, pababa ka pa. Di ba? Salip na papalangit ka na Ano po, bigla ka pang sumiro naglanding ka pa bigla. Di ba? Hallelujah, Jesus. Baka sa halip na sa halip na Samson ka na sana, strong na Di ba? Nadilayla ka lang. Di ba? Ay, yari ka. Di ba? So, ang gifts ay kailangan po nating, kailangan pong i-share natin sa body of Christ. Di ba po? Hallelujah. Gustong-gusto natin na mag-heal ng mga tao sa labas. Yung church nga natin, dami-dami may mga sakit. Di ba? Gustong-gusto natin mag-prophesy tayo sa labas. Yung mga nasa loob nga, hindi naman guided. Di ba? Kung sino pa nga yung mga Kristiyanong nasa loob ngayon, sila pa nga ang hindi guided Di ba? I was remember the time na nakipag-usap sa akin si Kuya Brian. Di ba? Sabi niya, bakit ganun pa? May mga churches na ganun. Yung parang ang mga tao nila gutom na gutom sa paglilingkod or gutom na gutom sa mga discipleship at gutom na gutom sa pakikinig. So sabi ko, ibig sabihin, kahit na meron silang church, nai-starve sila kasi walang pa kayong kanilang mga leader. Wala silang pakialam kung gutom pa ba o busog na. Di ba? Parang ang sineset nila, kung anong ibigay namin, yun na yun. Wala na kayong dapat ibang gawin. Nai-starve. Ano po? So ibig sabihin, yun yung reason bakit po kawawa yung mga tao na wala pong discernment, bakit kawawa po yung mga churches na wala pong anointing or walang anointed vessel kasi hindi nila nakikita yung needs ng kanilang church. Nagigets po natin? So sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Ano po? So each believers has a gift to serve other. Church is not a place you attend. It is a body that you need to contribute. Ano po, ang ating pong ministry or ang church ay hindi po lugar kung saan uupo ka lang, makikinig, gagawa, ano po, at i-apply sa iba. Ito po yung church kung saan we need to contribute. Ano po, kung ikaw po ay nag-heal, then heal. Kung ikaw po ay nagdi-deliverance, then do deliverance. Ano po, hallelujah, Jesus. Pero kapag ka naman tayo po ay magkakas ng ating pong mga gifts, huwag naman nating sapawan yung ating mga leaders. Nagigis po natin, yung iba naman naturingan namang ng gifted, nasobrahan naman sa pagiging gifted. Naging kulang-kulang naman sa utak, hindi na alam kung ano ang tamang boundaries. Naalala ko po yung isang moment na merong naging issue, meron ako narinig na naging issue, na pumunta sila sa church ng isang pastor, tapos po, ay nagugulat na lamang yung pastor doon, wala man lang pasabi-pasabi, nagpa-prophesy, I declare in this church, diba, sa mga member ganyan, diba, i-honor naman natin, bumalang naman tayo dun sa mga pastor na naglilid, huwag naman tayong basta-basta magbabypass, hallelujah, Jesus, diba, kailangan ay lumalakad tayo na may blessing naman, hindi naman po yung tayo po ay balakura, hindi pa rin po malulugod sa inyo ang Panginoon kung tayo ganun. Kasi isa yun sa bagay na natutunan ko dati kahit naputulugan na yung mga tao, ang lakas pa po ng volume ng aming sound to the point na may pumunta ng barangay tanod, hallelujah, Jesus. Diba? Pero dumating sa point na, diba po, may mga pagkakataon nga po na naging issue dun sa bahay namin, diba? Yung amin dating former ministry na pagbawalan silang mag-church or pagbawalan sila mag-fellowship. Diba? Kasi parang hindi nila na-consider yung yung mga kapatiran yung mga nakapaligid, na hindi Kristiyano, dumadagong ang sound. Diba, naalala ko one time, merong patay doon, tapos biglang may fellowship, katabing bahay lang nila yung may patay. Diba, parang disrespect naman, patay yung kapitbahay. May patay yung kapitbahay mo, tapos ikaw dumadagong doon, para nag-celebrate ka pa na may namatay. Diba, parang ganun yung kinakalabasan. So, respect lang, diba? Kaya minsan may nagtanong sa akin doon, sabi nila, Pastor Carl, buti hindi kayo pinagbabawalan na mag-pray ganyan. Sabi ko, hindi naman, bakit? Sabi, kasi sila pinagbabawalan na sila kasi ang iingay. Hindi naman. Tsaka wala ko din yung church namin, sabi ko. Diba, nasa malayong lupain. Nasa malayong lupain, sa kabilang ibayo yung aming church. Pero dati po, nung nagbi-ministry kami doon, hindi naman kami nasabihan ng gano'n. Ang tagal po namin doon sa bahay namin. No, wala pa po yan si Baba noon. Mga unang taon po ng paglipat namin, doon kami nagmi-ministry sa bahay niyo.
Di ba po, nakabukas pa ang bintana, pinto, ang lakas po ng aming sound, pero wala naman po nagreklamo sa amin. Ano po, kasi pagkatapos ng aming fellowship, tapos na yun. Hindi na po yung, maghapon, magdamag, tumutugtog po yung di ba, nagtatatambol ka doon ng ang aga-aga. Di ba po, nakakadistorbo na ng mga nagtatrabaho, nakakadistorbo na po ng iba. So, kailangan natin pa rin maging light. Ano po, hindi lang dapat marunong kang sumunod, dapat marunong ka rin rumespeto or marunong ka rin mag-honor. Ano po, follow the rules. Ano po, hallelujah. May isa nga ako natutunan yung sa pagtawid sa pedestrian lane. Sabi doon, how can you follow God if you cannot follow a simple instruction? Which is totoo, no? Di ba minsan kapag nasa pedestrian lane, pag naka-kulay red, tumatawid na tayo kapag late ka na. Ano po, pero alam nyo dati, na-realize ko, sa Makati ako nagtatrabaho dati, ang daming pedestrian lane. Alam niyo po bang iniintay ko pang mag-go yun? Di ba, tinatawanan ako ng mga kasabayan ko, pero sa isip-isip ko, kayo, hindi kayo sumusunod sa batas, ako sumusunod ako. Kahit late na ako, hintayin ko pang mag-go yung, mag-go yung pedestrian lane. Kasi that is the right thing. Kasi laging nire-remind sa akin ni Lord, habang tumatawid ako, anak, paano mo ako susundin ko sa simpleng pagtawid dyan? Hindi mo ako sinusunod. Di ba? Porket ba walang traffic enforcer, tatawid ka na kaagad. Dahil lang ba may tumawid na iba, makikipag-conform ka sa kanila. Alam nyo, hinahayaan ko sila. Hinahayaan ko silang tumawid. Tapos tinitingnan ako ng sabi niya, ba't di ka pa natawid? Sabi ko, hindi pa ako green. Di ba, hindi pa ako green. Tapos minsan kapag may kasama akong tumawid, sasabihin nila, ano ba yan? Napaka naman ito ni Kuya Dave, konting na lang hindi. How can you follow God if you cannot follow the rules? Di ba, paano natin susundin ang Panginoon kung sa simpleng yun hindi natin magawa? Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba po? Nakalagay, magtapon sa tamang basurahan, tinapon mo na lang kung saan. Nagigets po natin. So we need to understand that, people of God. Ang gift ay nilagay sa atin ng Panginoon to strengthen the body or to strengthen the church. Diba? Ika-6, hallelujah. So because it builds your spirit discipline. So ayan yung sinasabi ko sa inyo. Diba nakakapag-build siya ng discipline? Kasi sa church, specifically, alam nila talaga na pagdating po sa church, mahigpit po talaga ako pagdating sa church. Lalo po sa mga gamit ng church. Lagi ko yung sinasabi sa kanila, diba? Ariin ninyo. Ariin ninyo na pinahiram lamang sa inyo yung mga gamit na yan. Hindi yan sa inyo, kaya wag niyong balahurain. Huwag niyong basta-bastahin lamang. Nagigets po natin? We need to understand, people of God, na doon natin binibuild yung ating discipline. Ibig sabihin, sabi nga po ng Bible na ang sino mang napapagkatiwalaan sa hindi kanya, ay mapapagkatiwalaan ay mabibigyan ng para sa kanya. Imagine mo, ikaw worship team ka, pinagkatiwalaan ka ng microphone tapos binaldug-baldug mo na lamang. Paano ka pa pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay? Or paano ka pagkakatiwalaan sa sarili mo na? Kung yun pa nga lang, hindi mo na ginagampanan. Diba? Sabi ko nga, bago po ako pinagkatiwalaan ng Panginoon ng Walk in the Jesus Road Ministry, naging katiwala muna ako ng hindi aking ministry. Imagine nyo po, ang laking challenge nun kasi yung spiritual father ko namatay. Sila yung founder nun. Diba yung asawa niya, nagmo-mourn. Iniwanan kami. Hindi kami tinulungan doon kasi every time doon na nandun siya, naaalala niya yung kanyang asawa. So walang naiwan sa akin, pero never kong tinake over yung upuan. Nagigets po ninyo? Hindi ako nagmagaling doon na para bang akin na yun. Ginawa ko lamang faithfully kung ano yung nararapat gawin as a leader. Yung din nung bumalik na, nagka-issue, pero hindi ko na tinignan yung issue. Sabi ko, hindi naman to aking kanila. So, ibinigay ko lahat. Binalik namin ang pondo, binalik namin ang lahat ng mga speaker and everything. Lahat, binigay namin sa kanila. Wala kaming itinara kahit isa. Kaya nagsimula ang WTJR na kami ay walang-wala ni isa. Kahit upuan. Naalala ko, first time namin kila Kuya HP, sa sahig po kami umuupo. Tapos nanghiram lang kami ng mga upuan ng daycare center. Imagine nyo po, pan-daycare. Diba? Hallelujah. Akalain mo yung uupo doon. Diba? Wasak talaga yun. Diba? Sa lalaki ng mga taga-WTJR. Ay talagang pag umupo doon, ay talagang giba ang upuan. Diba? Hinaranasan namin yan. Maupo kami sa sahig. Kapag umuulan, nagbabaldiyo kami kasi may tumatagas sa mga pader-pader. O kaila HP. Di ba po? Because it builds spiritual discipline. Pagdating pa lang namin, alam na namin yung aming gawain. Nagsiset up na sa worship, nagluluto na, may naglilinis na ng CR.
Ano po? So, kailangan matutunan natin yung discipline. Ano sabi ng Mateo 6:33, "But seek first ye the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added or will be added to you." Ano po? Ang sino man pong hindi mapapagkatiwalaan ng Panginoon ay hindi dinadagdagan ng Panginoon. Kaya alam nyo, huwag kayong magtataka. 'Di ba? Kung sino sa atin ang hindi pinagkakatiwalaan financially, hindi tayo nadadagdagan financially. Pero yung mga napapagkatiwalaan, pinapapaging fruitful ng Panginoon. Bakit? Kaya nila mapagkatiwalaan sa maliit, ganun din sila sa malaking bagay. Ano po, ganun din bakit tayo ang tagal-tagal na natin sa ministry, hindi tayo napopromote kasi hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay or maaring hindi mo sinisik una ang Panginoon. Baka mas sinisik mo pang una yung excuses mo, sinisik mo pa una yung iba, sinisik mo pa una yung landi, sinisik mo pa muna yung ibang bagay bago ang Panginoon. Alam niyo po, isa sa bagay na natutunan ko, ini-add sa akin ng Panginoon ng lahat ng meron ako. Alam niyo po ba itong apartment na ito? Ito po ay pangarap ko lang dati. Ito po ay prayer ko lang dati. Pumunta ako ng Tacloban, sabi ko, Lord, kahit ganito lang kalaki, masaya na ako, Panginoon, basta lang meron akong sariling lugar. Basta lang meron akong ganito. Ito nga. Di ba? Kasi yung room ko dun sa Tacloban, parang ganito lang din kalaki, meron lang malaking higaan. Ano po, may CR, wala lang lababo and ganun. Sabi ko, Lord, kahit ganito lang, basta may CR, may lababo, meron akong mahihigaan, meron akong magiging office and tahimik yung lugar, masaya ako, eh okay na sa akin yun. And then God provided it. Di ba? Simple. Simple as that. Di ba po? Hallelujah. Ano po, kaya kapag inuuna natin ang Panginoon, dinadagdag sa atin ni Lord yung desire ng puso natin. Di ba po? Hallelujah. Di ba? Naalala ko po na yung tablet, bago po ito maibigay sa akin ng Panginoon, I am desiring this for over 3 years. Ano po, talagang ang ginagawa ko, nagsusulat po ako. Alam niyo, kompleto ako. Alamin nila Ninang Dana, kompleto po ako ng lahat ng mga requirements. Di ba po? Hanggang sa ayan, nung nagka-tablet ako, meron akong written, meron pa akong digital. Ano po, naka-PowerPoint pa lahat ng aking naka-spreadsheet pa yung lahat ng aking files. Ano po, simula sa church expenses, manpower expenses, simula sa revenue, ano po, monthly, weekly, ano po, hallelujah. Kasi gusto ko na kapag nag-meeting ako, ay madali na lamang. Ano po, hindi ko nababasahin isa-isa at isakikita na nila lahat. Ano po, izo-zoom na lang. Diba? Nagigets po natin mga kapatid. Ano po, sinisik ko kung ano yung mga dapat ginagawa ko as a pastor, as a leader. Ano po, dapat alam natin yun. Diba? Alamin natin kung anong trabaho natin sa Panginoon. Huwag lang tayong basta mag-iintay ng patak ng ulan. Walang ganun. Ano po, hallelujah. Seek first. Ano po, kapag pinagkatiwalaan ka ni Lord, yun nga yung kabilin-bilinan ko kay Kuya Brian. Pag pinagkatiwalaan ka ng isa, ipakita mo na lahat ng pinaka-the best mong kayang gawin para sa isang tao na yan. At magugulat ka na lang. Si Lord na mismo ang magpapadami niyan. Magugulat ka, one time. Darating din yung pinakamaraming animo. Ano po? Hallelujah. Nagigets po natin. Sabi ko nga sa inyo, bago po dumami ang GMIT, ano po na ito, na minsan umaabot tayo ng 22, minsan 15, 20, 18. Alam niyo po ba, 4 years lang naman, na 4 lang ang aking kausap. Diba? Sabi ko, Lord, grabe naman, katagal naman itong tumubo. Parang nagtanim ako ng niyog. Pero mo sa 4 na taon, 4 na tao lang din yung mini-minister ko. Minsan nawawala pa, yung isa doon lukewarm pa. Aray ko, paka. Di ba? Mga ganong instances. Pero chinaga ko yun. Alam niyo, pinagpupuyatan ko yun araw-araw. Kasi ang mindset ko lamang, Lord, kahit isang tao lang ang makikinig, magtuturo pa rin ako. Magtiteach pa rin ako, Panginoon. Di ba? Imagine niyo po, di ba? Narinig niyo ba sa akin na nag-excuse ako na, ay, pasensya na kayo, lumipat ako ng apartment, wala akong wifi. Imagine niyo, naglo-load po ako. Hindi po basta-basta ang load. Ano po? Alam niyan nila Nanay Ann, malaki ang kain ng load. Ano po? Naranasan nila, wala din silang wifi, talaga mag-i-invest ka. Di ba? Kung gusto mo may mangyari, mag-invest ka. Diba? At lagi kong sinasabi na pagdating kay Lord, handa kaming gumastos kahit magkano pa yan. Pagdating sa Panginoon. Kasi hindi kami tinipid ni Lord eh. Diba? Lagi naming nais unahin ng Panginoon kahit sa mga ganitong season na walang-wala. Diba? Minsan nga, wala nang laman yung wallet namin eh. Diba? Hindi na baling wala akong merienda. Ang mahalaga, makapag-load ako para meron akong magamit sa Gmail. Imagine nyo po how much load ang nakukonsume or nagagamit ko for over a week. Diba? Sacrifice. Diba? Sabi ko nga, Lord, soon in time naman siguro bibigyan mo na ako ng pang wifi.
Diba? Sabi ko, Lord, syempre, hindi lang ako hihingi ng pang wifi. Dapat pati pambayad monthly ng wifi. Ano po, kasi, alam nga namang humingi ka nga ng wifi, wala ka namang pambayad, di, may isang buwan mo lang yun na-enjoy, tapos wala na uli. Di ba? Glory to Jesus. But God is good, ano po. Sabi ko nga, lagi naman po may second plan ang Panginoon. Kapag dinesire mo, ano po, i-declare mo lang at intay mo yung timing ni Lord. At kapag binigay niyo yung timing, smooth yun. Di ba? Kung paanong transition ng paglipat ko ng apartment ay napaka-smooth, alam kong ganun din po ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po, maging sa paglipat ng church ay magiging smooth ang lahat ng bagay. Amen. Kung paano tayong nag-register sa sect na smooth lang lahat. Ano po. But we need to sacrifice. Totoo yung sinabi ni Sis Eds kanina. We need to sacrifice, people of God. We need to seek first His kingdom. Diba? Huwag mo munang hangarin yung i-add sa'yo ni Lord. Diba? Yung iba sa atin, hinahangad muna natin. Diba? Parang last time, merong nag-ask sa akin na, Pastor, ito po yung ano namin para sa wedding, humingi kasi ako ng provision kay Lord. Pero wala pa siyang plano. Sabi ko, baliktad ka kasi, be. Mag-planning ka muna bago ka humingi ng provision. Huwag provision bago plano. Di ba? Kasi kapag ang provision ang hiningi mo, paano kung maliit lang yung ibigay na provision ni Lord kasi sinusubukan ka niya? Di ibig sabihin, liliit yung plano mo. Kung ang plano mo, ang laki-laki. Di ba? Paano yun? Di ba po? Liliitan mo na lang din yung ano mo, yung plano mo according sa provision. Di ba? Alam niyo po, yun ang kabaliktaran natin. Di ba po? Ako, ang ginagawa ko, magpaplano muna ako at bago ako humingi kay Lord ng provision. Kasi ayoko na malimitahan yung plano na inilagay ko sa Panginoon. Na Lord, ito yung plano ko. Di ba? Gusto ko magkaroon ng sariling lugar yung church. Di ba? Kaso, kailangan nating umupa ng nasa 7,500 every month. Ano po, anong kailangan gawin? Di ba? Propose natin yun sa King at siya na ba na mag-establish ng lahat ng bagay na yun. But we need to seek Him first. Ano po? Nagigets po natin, sacrifice. Hallelujah, Jesus. Di ba po, lumayo yung apartment ko dun sa dati, nilalakad ko lang yung church. Ngayon, ang layo na. Kailangan na namin mag-tricycle. Di ba? So, but God is good. Ano po? We need to sacrifice. Di ba? Sabi ko nga palagi, Lord, lumayo ang church. Di ba? Alam mong nandyan ako palagi. Hindi ako basta-basta dahil lamang malayo yung church, magdadraba ako na, sorry, malayo yung church. Magawa tayo ng paraan. Challenge natin lagi yung ating mga sarili, to stretch out our faith. Sabi po, church attendees, trains your heart to put God first. Alam niyo po, ang pag-attend daw po ng Sunday service at pag-attend ng mga discipleship na ganito, mapa-online or physical man, ay nagtuturo sa atin na mas unahin natin ang Panginoon. Diba? Totoo naman po yun Diba? Alam niyo po, natatawa nga ako ng linggo pa lamang, ang aga-aga gumising ni Kuya Jo Marie. Alas 5 pa lamang, nakaupo na siya dito sa table ko. Sabi ko, ang aga mo naman gumising. Mamaya pa dapat. Di ba? Mga 6, 7, ganyan. Di ba? Sabi ko, pa lang, 10 pa naman yung service natin. Sabi ko, ganun. Grabe ka naman, parang mas maaga ka pa sa akin. Kulang na nagisingin mo na ako. Mag-almusal na tayo 5. Diba? Sabi ko nga sa kanya, pag nagising ka, magkape ka ng sarili mo. Diba? God is good. Hallelujah. It trains our heart. Nakaka-amaze, di ba? Na kahit na ganun man yung training din natin, even kay Kuya Jo Marie, na we are praying to the Lord na masuportahan yung kanyang pag-aaral. Lagi ko nga sinasabi sa kanya na mag-aaral ka mabuti. Di ba? Ito lang ang hinihingi kong kapalit sa iyo, mag-church ka lang. Mag-church ka lang. And ayun, for by God's grace, 3 linggo na po siya na nandito siya pagkatapos niya ng school. So bukas pagkatapos niya ng school, nandito na uli yun. Sabi niya sa akin, didiretso na daw siya dito. Hallelujah. Sabi ko, sige, walang problema. Dumiretso ka dito, magpahinga ka dyan, walang problema. Hallelujah, Jesus. Imagine niyo po yun. And since wala naman pong gumagamit ng isang cellphone ng church, ipinahiram ko muna yun sa kanya para meron siyang magamit as communication. Hallelujah. Sabi ko nga sa kanya, mag-join ka sa Gmeet. Hindi daw siya maka-join kasi gamit daw yung account ko. Natatawa ako sa kanya. Di ba po? Pero lagi siya nag-a-update. Kumusta na yung meeting? Ganyan. Di ba? Hallelujah, Jesus. Nag-a-update siya palagi. Good morning. Ito na yung namin. Pumasok ako kanina, kakauwi ko lang. Di ba? Sabi ko nga sa kanya, pag nalaman ko na ikay pala absent or nagkakating-kating, tutok-tukan kita. Sabi kong ganyan. Sabi niya sa akin, hindi pa. Sabi niya, masipag kayo mag-aral to. Jo Marie kaya to. Ganyan pa siya. Diba? Nakaka-amaze. At salamat din po sa buhay
ng mga taong ginagamit ng Panginoon, ano po, sa mga taong nag-support din para kay Kuya Joe Marie, sa mga taong ginamit ng Lord mag-support para sa pambaon-baon. Malaking tulong po 'yun sa kanya. Ano kasi nakita ko po ngayon ko mas lalong nakita yung bigger picture. Katulad kanina, ano po na siya po ay masama daw ang kanyang pakiramdam. Siya daw ay nahihilo and parang ang sakit daw ng lalamunan niya. Ano po and parang wala nang pakialam yung kanyang mga magulang. Alam niyo po 'yun? 'Di ba? Parang walang pakialam yung kanyang mga magulang. Alam mo, sabi niya nga kanina, nagdadrama siya kanina. Sabi niya, alam mo pa, thank you talaga kay Lord sa buhay mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, eh kasi pa, buti pa ikaw, nandyan ka sa malayo, pero naaalala mo ako. Di ba? Naaalala mo ako. Di ba? Nagpabili ka pa ng gamot. Di ba? Sabi ng ganun, naaalala mo ako. Samantalang yung mga magulang ko, sila yung malapit dito, pero parang hindi nila ako nakikita or parang hindi nila ako naaalala. Hingi lang ako ng pangkain, parang wala pa. Ano? Eh kulang na nga lang sabihin ko kung malapit-lapit lang yung school nila. Doon ka na nga tumira sa bahay. Di ba? Kasi parang ganun din eh. Di ba? Wala din daw sila dong lutuan. Di ba? Sabi ko nga, sa isip-isip ko nga, Lord, mas magastos pa itong mga to sa akin. Di ba? Ako nga, nag-atika ako ng rice cooker para makapagluto ako or hindi ako makapagluto ng ulam, ano po, or bibili ako ng lutuan na dekuryente para makapagluto ako dito sa bahay. Di ba? Sabi ko, Lord, para mas magastos pa siya kaysa sa akin. Alam niyo yun. Pero, ginagawa niya ng paraan. Alam niyo po yun, yung binibigay ko sa kanya, tinitipid niya pa talaga yun. Ano, kahit na minsan may naririnig siya sa mga magulang niya, humingi siya sa mga magulang niya. Sabi niya, pag walang-wala na talaga siyang choice, ano po ay, doon niya binabawas, ano sa binibigay ko, tinitipid niya na lang yun. Diba? Parang kanina, naawa lang din ako kasi sabi ko, Lord, parang, alam mo yun, yung pagtitiis ng bata na to, parang ako to eh. Di ba kasi naalala ko dati, hindi ako nakakahiram ng pera sa mga tiyahin ko. Ano, dahil lilitan niya muna ako bago ako pahiramin ng 500 na para bang hindi ko babayaran, kahit babayaran ko naman every sahod. Ano po, kahit ako kanina, pinicturan niya, nandun siya sa bilihan ng pastil, ano, parang 20 pesos lang yata yun. So, yun yata ang kinakain niya. Parang I think bumibili siya ng dalawang pastil ata yun. Diba? Kasi malakas kumain yung bata na yun eh. Kaya nga inaasar ko kapag pumupunta dito, sabi ko, alam mo ba, yung bigas ko, pag nandito ka, parang 1 week lang. Diba? Tapos tinatawanan niya lang ako. Diba? Sabi niya, sorry naman pa, mahina talaga akong kumain. Ano? Sabi ko, kabaliktaran yung mahinang kumain na yan. But you know what, people of God, ano po, it trains our heart. Ano, sabi ko nga, natitrain din yung bata na yun. Pag nandito siya ang nagpe-pray sa aming pagkain. Sabi ko, hindi pwede mag-say no. Hindi tayo kakain hanggat hindi ka mananalangin. So, wala siyang choice. So, mananalangin siya. Kasi hindi namin sisimulan yung pagkabahala ka dyan. Hanggang mamaya tayo, titigan tayo dito. Manalangin ka na. Di ba? Kaya siya na mismo. Siya na mismo yung nagkukusa. Pagka nag-aing kami, alam na niya yun. Siya na yung mananalangin. Ano po? Hallelujah, Jesus. At nakikita ko rin sa kanya, ano po, na yung heart niya ay natitrain din, ano po, na minsan pag alam niya na magtuturo na ako, alam niya mga 8 na yun. Ano pa, ibababa ko na ba yung basura natin? Sabi ko, sige. Sabi niya, alam mo pa, huwag mong alalahanin yan. Gawain ko na yan dito, ako na yan. Di ba? Tapos minsan, gugulat na lang ako, siya na daw maghugas ng plato. Ano po, nakaka-amaze lang din sa simpleng ganun. Kasi yun lang din naman ang sinabi ko sa kanya. Di ba? Di ba, na kami na yung bahala sa pambaon-baon niya kasi ilang araw lang naman yung pasok niya sa school. Sabi ko, kami na yung bahala sa pambaon-baon mo. Pero yun na lang ang magiging magiging tulong mo lang din sa amin sa pagbibigay namin ng baon. At least di mo na iisipin. Di ba, kaysa naman papasok ka na nga lang sa school, masama pa ang loob mo dahil hindi ka binigyan ng mama mo. Ano, kasi ganun po kasi talaga yung nararanasan niya. Ano po, Hallelujah, Jesus. Di ba kasi one time nakachat ko din yung nanay niya sabi niya, sana all, buti pa, pakain-kain na lang yung anak ko. Parang ganun, alam mo yung parang like, Lord, parang, teka, parang iba yung heart ng tao na to. Ano na parang hindi siya grateful. Kung sa ibang magulang yun, ay, pastor, maraming salamat po pala sa pagpapakain, sa accommodate mo na yun. Pero parang hindi ganun yung nakita ko respond ng kanyang mga magulang. Kasi sabi ko, no wonder. Ano po, pero buti na lang, etong tao na to, etong bata nito ay merong heart na ganyan. And nakaka-amaze din ako sa mga taong ginagamit ng Panginoon, ano po. Hallelujah. Diba, na nakakapag-share. Thank you, Jesus. Ano po, naalala ko last time yung anonymous na nag-share sa kanya ng pambaon. Ano po, hallelujah. So, may nagbigay sa kanya ng 500 pesos. Alam niyo po ba ang ginawa niya? Hindi niya po yung ginastos lahat. Yung 200 po noon ay inilagay niya pa dun sa kanyang alkansya. Ano po, nag-iipon daw siya para makabili daw siya ng bike.
Kasi gusto niya magkaroon ng bike dahil daw para pagpupunta daw siya dito or pagpupunta daw siya, pagpupunta siya dito or sa school, hindi na daw po siya mamamasahe. Yun na lang daw po ang kanyang gagawing service. At yung kanya pong pamasahe, yun na yung gagamitin niyang pangkain. Diba? Sabi ko, Lord, at this young age, 15 pa lang siya, ganito na mag-isip, napaka-mature na nitong tao na to. At napakasarap pong tulungan yung mga ganong klase ng tao na, alam mo po yun, yung hindi lang sila pumupunta doon dahil may benefits, tinutulungan din nila yung kanilang sarili. Yun po ang nakaka-amaze. At sa paglilingkod natin kay Lord, dapat ganun din po tayo. Hindi lang po yung benefits natin ang ating titingnan. Tingnan din po natin na kailangan natin tulungan din yung ating sarili. At sabi dito, it resets your priorities. At doon, pinapaunawa ko sa kanya yung priority. Katulad kanina, para napagalitan ko siya kanina kasi sabi ko sa kanya, bakit pinahiram mo yung pera mo tapos wala kang pagkain ngayon? Kasi pa ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ay nako, sa susunod ayoko ng ganyan. Sabi ko gano'n. Diba, saka na magpahiram kung ikaw may trabaho na or may sarili ka ng Pero for now, hayaan mo muna silang dumiskarte. Ikaw yung walang trabaho, sabi ko, hindi ka nga nila tinutulungan. Tapos pagdating sa hiraman ka ng ganyan, papahiram mo, tapos 20 na lang yung tira. Tapos wala daw siyang pambiling gamot, ganyan. So, napagalitan ko kanina, sabi niya, sorry pa. Sabi niya gano'n, sabi niya, sorry na talaga pa. At yun, maya-maya, ayun nga, nagdadrama siya. At pinadalan ko ulit siya kanina. Sabi ko, bumili ka ng gamot, kumain ka na. Sabi kong ganyan. At sabi niya, buti ka pa. Kahit na malayo ka, naaalala mo ko samantala yung mga magulang ko. Hindi ganun yung naririnig ko. Sabi sa akin pa, wala ka ng contribution, hingi ka pa ng hingi. Parang ganun. Sa halip na magtrabaho ka, tulungan mo kami, ganun. Di ba parang at that age na dapat ini-enjoy na pa yung buhay niya na nag-aaral siya. Di ba kaya nga sabi ko sa kanya, kuya, baguhin mo yung priorities mo sa buhay. Di ba? Natutuwa naman din ako sa kanya at hindi naman siya pala barkada. Sabi niya nga, nung tinanong ko siya, sabi ko, kuya, pahihiramin kita ng cellphone. Mapag-iingatan mo ba ito? Sabi niya nung una, wag na lang po pa kasi baka mamaya ganto ganyan, ganyan. Pero hindi ko alam, kinausap mala niya si Kuya Justin. Sabi daw niya, Kuya Justin, pinapahiram pala ako ni Papa ng cellphone. Di ba? Ano kaya? Ihiramin ko kaya? Or wag na lang siguro? Di ba? Pero nabuo naman yung desisyon niya. Kaya nung nag-akyatan sa rooftop ang mga person, lumapit sa akin, sabi niya, pa, pahihiramin mo ako ng cellphone? Sabi ko, ikaw lang naman ang tinatanong ko. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Napapahiramin kita, ikaw lang ang di ba? May load naman po yun pang isang buwan. And sabi ko sa kanya, gamitin mo. Di ba? Para naman hindi rin tayo naghahanapan. Kasi nung nakaraan, Diyos mio, naghintay ako na napakatagal, basang-basa na ako. Di ba? Hallelujah, Jesus. Para kami naghihintayan sa wala. Kaya tagal dumating. Di ba? Pero, ayun nga, glory to Jesus. At nakita ko rin naman sa kanya, sabi pa niya, pag uwi niya, pa, nakauwi na ako, salamat pala, pinahiram ako ng cellphone para hindi na ako lalabas kasi may mapapaglibangan ako dito sa bahay. Diba? So, nakaka-amaze lang din yung mga ganun, na nare-reset natin yung priority. Sabi ko, gamitin mo yan sa magandang bagay, ha. Baka mamaya, gamitin mo kung ano-anong pinagagawa mo. Diba? Sabi niya, hindi pa gagamitin ko ito pang research, panggamit sa school. Sabi ko, yan, very good. Diba? Gamitin mo yun ng tama. Hindi kung ano lang. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo na, kapag nalaman ko na ginagamit mo yun kung saan or ginagamit mo lang yung pera na binibigay namin sa iyo pang bisyo-bisyo, 'di ba? Wala ka nang hihingi sa akin, 'di ba? Trust me, wala ka nang mahihingi sa akin. Sabi ko ganyan. 'Di ba? Tinutulungan kita, ayusin mo ang priority mo. Ayan, yun. Minsan kakanda iyak-iyak na na sinishare niya nga po na sabi niya buti pa di ba? Noong nakaraan nga sinusumbong ni Ate Lindsay kasi nagno-notes daw ata naka-custom, itinago pa sa akin. Sabi daw ay, ano ba yun, parang nagdadrama yata. Sabi niya, sabi niya, ganito ba talaga ang buhay? Sabi niya gano'n, parang yung mga magulang mo na dapat nagmamahal sa iyo, hindi mo maramdamang mahal ka nila. Parang binuhay ka lang tapos parang utang na loob ko pa yung buhay ko sa kanila. Sabi niya gano'n. Sabi niya, buti lang may pastor ako na nakakaintindi sa akin. Tapos tinago sa akin, hindi ko alam. In-screenshot nila natin din siya. Sinabi nila sa akin. Diba? Inaasar ko dito napaka-drama mo, bata ka.
Sabi niya, hindi pa, kasi totoo kasi yun. Sabi niya gano'n. Sabi, diba? So nakikita natin yung priorities, ano po, kaya importante din po yung tayo ay nagkakaroon po ng church or tayo may church, ano ba? Diba? Parang katulad nun, yung nga yung lagi kong sinasabi, diba, na hindi man natin maramdaman sa pamilya natin yung pagmamahal, at least nararamdaman natin sa church na merong nagmamahal sa atin. Tama po? Diba? Kung ikaw napapagalitan ka sa bahay, at least mauunawaan mo siya sa church. Kasi na-amaze din ako sa bata na yun. Kasi nung una, di ba, ang hilig niya kasi na parang nagtatampo siya, nagagalit siya. Tapos lagi kong sinasabi sa kanya, nak, matuto ka magpatawad. Ano, wag mo lagi silang titingnan ng ganito or ng ganyan. Kaya yun yung natutunan niya. Sinasabi niya, ina-apply ko lang kasi pa yung mga tinuturo mo sa akin. Sabi ko sa kanya, mag-ALS siya para ganito ginawa niya nga. Di ba? Parang alam mo yun, nakikita mo yung pagsunod niya. Di ba? Pag ganun-ganun lang yung batang yun, pero naa-amaze ako sa kung paano siya sumusunod sa Panginoon at sa leader na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And sabi pa dito, ano po, it reset your priorities and keeps your week anchored in worship instead of worry. Ano po, so ibig sabihin yung mga kahinaan daw natin ay sa halip daw po na pag-aalala ang ating pong pinagkakaabalahan ay naa-anchor tayo dun sa mag-serve na lamang tayo, trumabaho na lang tayo, hindi yung mag-worry na mag-worry. Diba? Parang like, kaya gusto ko rin na nandito siya kasi parang na-set yung kanyang buhay na, alam mo yun, parang may mga pagkakataon nga na sabi ko nga minsan, 'di ba? Minsan nauuna siya, no? Nauuna siya matulog o kaya natutulog siya. Minsan tinitingnan ko, ano, sabi ko, nakakaawa naman 'tong bata na 'to. Kasi alam mo yung parang pag nandito siya, dito lang siya nakakapag-rest, parang dito lang siya nakakapagpahinga. Kasi doon sa kanila, iintayin niya na magising yung nanay niya ng 4 p.m. ata yun. Parang 4 p.m. ata. Ewan ko kung ano bang pinagagawa ng nanay. Sabi niya, magigising ikay ng ganito, tapos hihingi siya ng pagkain. Sabi ko, Lord, anong oras na? Hapunan na, hindi nakahalian yun, hapunan na. Di ba? Kaya kanina, napagalitan ko siya, sabi ko, huwag mo kasing ipinapahiram yung pera mo. Dapat yan, ginagamit mo yan para makakain ka ng maaga o makakain ka ng tama sa oras. Di ba? Sabi ko, hindi yung ganyan. No? Kaya, alam niyo po yun, nare-reset din po yung kanyang sarili or nare-reset din siya na dito masaya lang siya. Sa magugulat ka, nagtatatawa yung nanonood siya. So, ang ipagkulitan siya sa mga bata. Di ba po? Hallelujah, Jesus. So, number 7, because it honors God and strengthens your witness. Ano po? So, it honors the Lord. Kapag pala tayo ay uma-attend or i-honor natin yung Sunday service, ito raw po pala yung pag-honor natin sa Panginoon. Ano sabi ng Matthew 5:14? You are the light of the world, and a city set in a hill cannot be hidden. Ano po? At kapag tayo po ay isang patatag na Kristiyano na, ang ating liwanag ay hindi na po kayang i-hidden. Ano po? Ito po ay makikita na sa ating buhay. 'Di ba? At doon natin makikita. Kaya nga po pansinin niyo, kapag tayo po hindi nakikita sa atin yung light, ano po ang naririnig natin sa ibang tao? Ay, ba tinuturo ng church sa inyo? Born again ka, tapos ganyan ang pag-uugali mo. 'Di ba po? Hindi tayo nagiging light kung gano'n. Pero what if nabaliktad naman ang sitwasyon? Alam mo, nakaka-amaze ka kasi simula nung naging Kristiyano ka or naging Christian kayo, di ba? Masarap kaya sa feeling nun, ay, Christian ka? Di ba? Kaya pala mabait ka kasi Christian ka. Kaya pala tumutulong ka kasi Christian ka. Alam mo yun? Yun yung magandang marinig natin. Sabi dito, when you gather to worship, you declare to the Lord, God is worthy of my time, my praises, and my life. Alam nyo, every time daw po na itinatalaga natin ang ating Sunday na makapag-service or makapaglingkod sa Panginoon more than anything else. Ano po, more than sa bayarin. Diba, minsan naiisip natin, yung Sunday kasi ang pinakamalakas ang booking, yung Sunday kasi ang pinakamalakas ang biyahe. Saka na yan, kapatid. Diba? Huwag mong ipalit yan sa Panginoon. Diba? Unahin mo ang Panginoon. Ano po, ang sabi doon, kapag ginagawa natin ito, i-declare natin na siya po ay worthy ng ating oras. Diba? Worthy siya na pagtiyagaan natin or pag-aksaya natin ng panahon. Worthy siya na papurihan. Diba? Masasabi ko po, kapatid, for over 4 years, for over 7 years or 6 years ng akin po pag-ministry simula 2026 hanggang, simula 2020 hanggang ngayon 2026. So that is 7 years. Ano po? 7 years. Sa 7 years na yun, mga kapatid, diba, masasabi ko ngayon na, Lord, worth it yung pagpupuyat ko dati. Alam nyo dati, ang aming bahay, ano po, ay talagang tindahan lang. Ano po, sa mga nakakapunta sa ministry, nakita nila, tinuturo ko yan sa kanila, tinuturo ko sila, alam nyo, yan lang yung bahay namin dati. Alam nyo yun? Diba, yan lang yung bahay namin dati. Yan lang yung prayer room namin dati.
Di ba? May mga pagkakataon pa na grabe, ito yung nangyari hanggang sa binigyan kami ng bahay, hanggang sa nilipat ako ng Panginoon dito. Ano po? Kita mo yung transition. Ano po? Kasi kapag lagi nating isineset na ang Panginoon ay worthy sa ating oras, di ba po? Magiging isiset ka rin ng Panginoon as worthy ka na maging anak. Alam mo yun? Ang masasabi sa inyo ng Panginoon, this is my good and faithful servant. Ano po? Worthy ng oras. Kaya alam niyo po, kapag pinag-aaksayan niyo ng oras ang Panginoon, ganun din po siya sa inyo. Kaya kahit na minsan hindi mo siya tinatawag, nandyan siya para ikaw po ay tulungan. Kahit na parang minsan, Lord, hindi ko pa pinapanalangin to, ba't ginawa mo na? Di ba? Ang simple lang ng sagot niya, kasi anak, inuna mo ako bago ang ibang bagay. Kaya uunahin din kita bago ang iba. Di ba po? Ang sarap ng pakinggan sa Panginoon. Sabi dito, your faithfulness encourage other even those who are watching silently. Alam niyo po, minsan nga may mga nagme-message sa akin, Pastor Carl, alam niyo po, natutuwa po ako sa nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Alam mo, Pastor Carl, natutuwa po ako, nakalipat ka na ng apartment. Pastor Carl, natutuwa ako sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Parang napakagrabe. Parang nakaka-amaze. Di ba po? At na-encourage sila na mas lalo pa sila maging tapat sa Panginoon. Di ba? Kasi masasabi ko po sa inyo na ang buhay ko, mga kapatid, ay isang malaking testimony ng pagiging faithful sa Panginoon. Diba? Kasi wala naman akong inaasahan. Diba? Hindi po ako, paano ako aasa sa pamilya ko? Nasa Mindoro, wala din trabaho. Kami nga ang inaasahan ng magulang ko. Diba? Parang like, saan ako aasa? Walang ko ibang aasahan kundi ang Panginoon. Diba? Sino ang aking tatakbuhan? Ang Panginoon. Pag walang-wala ako, ang Panginoon. Kapag ka meron ako, ang Panginoon. Diba? Nung panahong kailangan ko ng tulong, ano po, walang taong nandyan para sa akin, pero nandyan ang Panginoon. Nagpadala siya ng mga taong kailangan ko. Di ba po? At doon po ako na-amaze sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya alam niyo po yun, di ba? May mga pagkakataon nga na kung maaari lamang, ano po, kapag nasa mission ako, umuwi ako ng Sunday service para lang maabutan ko, gagawin ko. Ano kasi bakit? Di ba kasi ino-honor ka ng mabuti or ino-honor ka ng the best in church kasi si Lord yun eh. Di ba? Yun yung pagbibigay ko ng oras sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, kung ako'y may date, kung ako'y may lakad, ilalagay ko na lang yan as Lunes hanggang Sabado. Huwag lamang Linggo. Di ba lalo na kung ano, shopping lang naman, family day. Naku, oy. Di ba, saka na tayo mag-family day. Saka na tayo mamasyal. Pero pag Linggo, ako, di ba, sa Panginoon muna. Unahin mo ang Panginoon more than anything. Nagigets po natin, even po sa date. Kahit pa po ang anniversary ng date ninyo ay tumapat po ng Linggo, unahin niyo po ang Panginoon bago ang ibang bagay. Hallelujah, Jesus. Ano po, birthday ko nga eh. Di ba, birthday ko, tumapat sa bahay, hindi. Di ba? Para sa paglilingkod natin ito kay Lord. Di ba? Saka na muna yung, saka na muna yung saya-saya. Pwede naman pag birthday ko ay magpa-party, bakit team building pa? Di ba? Hallelujah, Jesus. Ay para pa rin yung kay Lord. Di ba? Because I always remind myself na yung birthday ko, ano po, yung birthday ko kasi nagre-remind sa akin na yun yung unang beses na naging seryoso ako kay Lord. Yung birthday ko nagpapaalala sa akin na na-receive ko ang speaking in tongues ko. Yung birthday ko ang nagre-remind sa akin na na-receive ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang dati tapos ngayon ay reality na. Ano po? So ayun, let us pray. Heavenly Father, I thank you sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandirito, Panginoon. Yung bawat kaluluwa na nandirito, Panginoon, na inuuna ka, Panginoon, palagi. In spite na sila po ay nagpapahinga na, Panginoon, instead na nagpapahinga na, pero Lord, inuna ka nila, Panginoon. Lord, kahit humihikab na, kahit inaantok na, kahit na nalulumbay na, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng Gmit ng camera na ito, Panginoon, but still, nagiging ikaw pa rin ang kanilang inuuna, Panginoon. Kaya Lord, unahin mo rin, Panginoon, sila more than anyone else, Panginoon. Sapagkat inuuna ka ng mga servant na ito, Lord. Yung iba sa amin, pagkatapos ng fellowship, under fellowship, after fellowship, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo po kami, Panginoon. Sabi mo nga, kung sino ang nagtanim, ay siya ang aani. Kaya Lord, sa oras pong ito, lahat ng itinanim nilang puyat, lahat ng itinanim nilang time, lahat ng itinanim nilang effort, lahat ng itinanim nilang finances, lahat ng itinanim nila, Panginoon, pagpapagal sa iyo, Panginoon. Patubuin mo ito, Panginoon, ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa kanilang mga buhay. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, yung mga bagay na naranasan ko rin, Panginoon, yung kasiyahan, Panginoon, na maglingkod, yung wala kang iisipin sapagkat ikaw lahat ang magpo-provide ng lahat ng kailangan namin. Kaya salamat nga po, Ama,
Napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yun, thank you guys. And thank you, precious Holy Spirit. Ayan, meron po bang nais na magbigay ng insight? Ayan, kung meron pong nais, ano po, itaas lamang po ang inyong kamay. At, ayan, sige po, Sis Beth. Thank you, Lord. Pwede kong magtanong. Ako po magtatanong. Since ito po ay, di ba nga, nag-build, yun yung ating topic today. So, di ba, ikaw bilang pastor, masaya tayo, di ba, bilang leader, bilang mentor, masaya tayo nakakatulong di ba po? Masaya yung puso natin na tumutulong. Kasi, parang, para sa'yo kasi, pag mag-build ka ng ng church, bilang leader kasi minsan yung puso natin is nasa disciple mo, ganyan na sa mga alaga mo, ganun. Parang ang sakit-sakit bilang mentor na parang pag-leader ka, ganun. Gusto mo silang tulungan. Di ba katulad ng sabi mo dun sa bata? Masarap tulungan yung taong tinutulungan din yung sarili. Pero paano ba kapag halimbawa, bilang leader, kailangan mo rin mag-desisyon na parang yung tulong mo, hindi naman mo nakikitang pinapahalagahan. Halimbawa po ganito. Halimbawa, tinulungan mo sila na bayaran yung kuryente nila. Amen? So, hindi mo pinabayaan na parang, kasi alam mo na may mga pamilya sila na may sakit, may pamilya na kailangan, sustain yung kanilang pagpapagamot, ganun po. Siyempre, parang, di ba, parang minsan pag leader ka, yung burden nila, burden mo rin. Para pag nahihirapan sila, nahihirapan din, ganun. Tinulungan mo, unang beses, tinulungan mo. Tapos, ganun ulit. Kumbaga parang pinabayaan ulit nila yung kuryente nila. Dahil minsan, mas may mga priority nga, di ba po, syempre sila, gusto mo rin lagi makarinig sila ng salita ng Diyos. To the point na pati wifi nila, alam niyo yun, pinoprovide mo na kasi online tayo Yun yung way mo para mapid, di ba po? Yung mapid yung mga anak, asawa, buong pamilya, ganun. So, pati wifi na ipoprovide mo sa kanila. Kasi ikaw yung mayroon Kasi kung ano kaloob sa'yo, ikaw magbibigay, di ba? Ipoprovide mo na. Kasi bawat kaluluwa mahalaga para sa'yo. Yun yung burden mo Yun yung burden na maabot yung mga tao na yun. Tapos pangalawang beses, mapuputulan na naman. Alam niyo yun, yung parang magko-complain na naman sa'yo, Sister Beb, kasi ganito, bukas po, busy po kasi ako, sorry hindi kita matutulungan sa online kasi busy ako ngayon. Kasi po, kailangan ko mag-provide ng pambayad na naman ng kuryente. Sorry po, naiiyak lang ako kasi minsan, yung parang ako yung nasasaktan. Hindi ko gusto na maging ganun yung buhay nila. Pero minsan, parang bilang leader, kapag nagsosorry ka, di ba kapag nagsosorry ka, may ginagawa ka Di ba? Yun yung ibig sabihin na nagmimin ka ng sorry mo. So kapag nagpapabaya ka, ibig sabihin parang binabaliwala mo yung mga taong nag-a-advise sa'yo. Kahit pa magsabi ng counsel, ganito, magpatulong ka, bakit ganito yung mga tao, tas mananampalataya ka na di ba? Kaya, tapos sabi ko, pinagsabihan ko ulit, bakit mo pinapabayaan? Tapos sinusuportahan mo din yung, di ba sabi, pagtutulong ka, bigyan mo ng pamingwit. Di ba? Yung parang ganun, para makapaghanap buhay. Tinutulungan mo maghanap buhay, ganun, para hindi laging nakasandal. Yung hindi yung ikaw maging Diyos nila, ganun. So, tutulungan mo sila, bibigyan mo sila para pagsimulan nila, di ba? Hindi lang 3 beses, ganun po, na dahil ang dahilan nila kasi may sakit yung ganito, uunahin yung ganito, di ba? So parang andun yung awa mo, laging nandun yung awa mo. Pero minsan, tas ngayon po, parang sinisikap kong tiisin. Alam niyo yun, yung tinitiis ko bilang mentor, bilang spiritual na nanay, tinitiis ko. Kasi parang pakiramdam ko, hindi mo pinapahalagahan yung tulong na yun. Alam niyo yun, yung parang, kasi
kung totoong mahalaga sa'yo yung ginagawa ko para sa'yo, dapat, alam mo yung nagtatabi ka eh. Dapat ganun ka. Parang, itatabi mo yung para sa kuryente. Kasi hindi mo dapat pabayaan yun kasi 3 beses ka nang tinulungan eh. Parang ganun. Hindi naman ko, don't get me wrong po na hindi ko pinapatanaw na utang na loob. Ang hinihingi ko is counsel, di ba? Counsel na tama ba na tiisin ko? Kasi parang hindi ko maramdaman yung halaga. Alam niyo yun, parang hindi ko maramdaman bilang kung totoong halimbawa kahit respeto na lang. Alam niyo yun, yung parang respeto na lang kasi hindi naman ano eh, hindi naman pinupulot yung pera. Na parang parang ito mas deserving siguro itulong sa mga tao na alam niyo yung magpapahalaga. Yung magpa-priority para sa priority din ng Diyos na ginagawa mo bilang